Biniweltahan ni Pangulong Duterte ang mga bumabatiko sa kanya kaugnay sa biro tungkol sa rape. Nagbanta rin siya laban sa mga komunista na nagbabalak daw ng pag-atake sa Mindanao bilang protesta sa martial law. Mula sa Davao City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, sinabi ng Pangulong Duterte na aalisin lamang niya ang martial law kapag sinabi na sa kanya ng security forces na maayos na ang sitwasyon sa buong Mindanao. Sa ika-119 na anibersaryo ng Philippine Navy, hindi binasa ng Pangulo ang kanyang nakahandang talumpati. Ang laman daw kasi ng kanyang puso ang umiiral na martial law sa Mindanao, lalo't nalagasan siya ng mga sundalo at pulis sa pakikipaglaban sa Maute Terror Group. So I give my salute, my respects to the men and women of the Armed Forces of the Philippines and the National Police. My salute and my deepest respect. And I grieve with the families. Sabi ng Pangulo, siya talaga ang nagdesisyon na magdeklara ng martial law base sa mga impormasyong ibinigay ng mga sundalo at pulis. While they did not say, you go ahead, President Duterte, they gave me sufficient information and I asked them, are we already in the critical level? And there was an almost a unison and redundant even statements that delikado tayo sa Mindanao. Ngayong araw ang commissioning ng bagong landing dock 602 o BRP Davao del Sur ng Navy na kayang magkarga ng helicopter, mga sundalo at iba pang maliliit na sea vessels. Nag-aalala ang Pangulo na sa lapit ng Visayas sa Mindanao, baka lumipat doon ang mga terorista. Pag nangyari iyan, idedeklara daw ng Pangulo sa Visayas ang suspension lamang ng privilege of the writ of habeas corpus. That if there is, if maybe a transfer of venue from Mindanao to the Visayas and to make it easy for the Philippines to challenge the new engagements, I will be forced to declare the suspension of the writ of habeas corpus, not martial law, but yung habeas corpus, so that I can arrest you anytime without a warrant. That is just a precautionary measure. May banta naman ng Pangulo sa liderato ng National Democratic Front matapos sabihin ng political arm nitong Communist Party of the Philippines na paigtingin daw ng NPA ang mga pagsalakay sa Mindanao bilang protesta sa martial law doon. If there is a breakdown in the peace and order here because of the participation of the communists in this war against the ISIS, kung gusto ninyong tumulong sa kabila, magpuntahan na kayo lahat. But I am warning the leaders whom I have released and who are now talking to the representatives of my government, do not attempt to come home. I will arrest all of you and throw you to the slammer. Nasa Netherlands ngayon ang NDF leaders para sa naudlot na 5th round ng peace talks. Idinepensa rin ng Pangulo ang kanyang nabanggit ukol sa rape nang magsalita sa mga sundalo sa Iligan. Hindi raw siya nag-joke, sarcastic daw siya. I was not joking when I was lecturing to. I am a man of sarcasm. Have you not noticed that? Na nagsabi rape. Sinabi ko ba rape kayo, ang sundalo? Ako ang magsagot sa inyo. Because as Commander-in-Chief, I hold responsible for everything and anything that is done as a consequence of martial law. I and I alone will be criminally responsible. Ang pahayag ng Pangulo tungkol sa rape, binatikos ang anak ni dating American President Bill Clinton na si Chelsea Clinton. Pero sinagot siya ng Pangulo ngayon at ibinaling ang usapin sa sex scandal na kinabilangan ng kanyang ama noong ito ay Pangulo pa. Pag marinig ng rape, kagaya ni Chelsea, she slapped me for the rape joke. I was not joking. I was being sarcastic. You listen to the speech.
I do not laugh at my own jokes. Sabihin ko sa kanya, when your father, the President of the United States, was Levinsky and the girls there in the White House, how did you feel? Did you slam your father? Sa isyu naman ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, binatikos ng Pangulo si Senior Associate Justice Antonio Carpio na gusto raw nakausapin ng Pangulo ang ibang mga bansa at UN para igit sa China ang ating karapatan. Then, ako ang problema nito, when it was being constructed 7 years ago, the newspapers in the Philippines, Time Magazine, Newsweek, were awash with pictures that there was something brewing there, that there were constructions being made. Nandiyan yung 7th fleet, rather. Nandiyan yung ating Navy. Bakit hindi sinabi ni Carpio pati ni Inoy, sige, puntahan ninyo, pigilan ninyo. Mel, sabi ng Pangulo hindi raw siya makikipag-usap sa mga terorista. Sabi naman ni Secretary Lorenzana may unang general order na raw ang Pangulo kaugnay sa martial law pero hindi pa raw niya ito nababasa. Sabi naman itong si General Anyo, pipilitin nilang makontrol ang Marawi City hanggang sa araw ng Biyernes. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.